Alright guys, for today's vlog, sa video natin ito, sa part 2 ng ating Sagada Adventure 2025, i-share ko naman sa inyo kung saan maganda magstay sa Sagada, kung saan mura, sulit at talaga namang marerelax kayo sa view ng accommodation na ito. Plus, paano nga ba magrehistro ngayong 2025 sa Tourism Office ng Sagada DIY Way? Magkano nga ba mga binabayaran dito? Anong proseso? Saan makikita? I-share ko yan sa vlog na ito. Plus, alam niyo naman yung sa first vlog natin sa ating Sagada Adventure, shinare ko na sa inyo kung paano pumunta ng Sagada sa sulit, DIY way at murang halaga. Plus, alam niyo naman, 12 hours or more ang pwede nyong tahakin papuntang Sagada. Nakakapagod yun, nakakagutom at the same time. Talagang mag-crave ka sa kung anumang i-crave ninyo ng local delicacy ng Sagada. At meron akong i-share sa inyo na isang kainan dito kung saan saktong-sakto ito dahil mura, madami ang serving at madaling makita dito sa town ng Sagada. Sakto sa mahabang biyahe pagdating Chibog agad. Yan ang mga i-share ko sa inyo sa mga vlog na ito. If you wanna know more about this vlog, just keep on watching. Pero bago ang lahat guys, kung hindi pa nakasubscribe, you know the drill. Kung hindi pa nakasubscribe, syempre, please subscribe naman tayo dyan. Ring the notification bell. Ring the notification bell para mag-update ang YouTube sa inyo na meron tayong bagong upload sa mga susunod pang parts ng ating Sagada Adventure. Plus, mag-comment kayo kung meron may katanungan o kung ano man. Plus, share this para sa mga kakilala ninyo o sa mga kapamilya ninyo o kayo mismo, i-save ninyo itong video na ito para malaman ninyo ang ilan sa mga tips, ways kung paano makamura sa pagpunta ng Sagada DIY Way. Kung napanood ninyo ang last vlog natin, tinahak natin ang biyaheng Metro Manila mula Cubao hanggang Sagada for more than 12 hours dahil nga sa na-stranded tayo sa nangyaring landslide paakyat ng Sagada. So, pagbaba dito, doon banda ay ang lakaran patungo sa iba't ibang mga bahay. Medyo sinakay nating bus na nag-lead sa atin. Banda dito sa gilid, sir, sa likod niyan, dyan po makikita ang Tourism Office. Mula sa drop-off ng Coda Lines sa tapat ng Centrum Building, tatawid lamang tayo sa gilid ng building ay makikita na agad natin itong Sagada Tourism Office. Mula dito ay kailangan nating magrehistro ng ating mga pangalan bawat isa at magbayad ng insurance at tourism o environmental fee. Meron din palang ATM dito. Bihira lamang ang ATM dito guys. Kaya make sure na ready kayo. Hindi sila tumatanggap ng online payments. Talagang cash transactions lamang dito sa Tourism Office. Ito nga ang ilan sa mga babayaran natin. Ang pagrehistro ay 100 per head. Tapos yung insurance ay depende kung ilang araw kayo dito magstay. 1 to 2 days, 50 pesos. 3 to 4 days, 100 pesos. Across ng Centrum Building, makikita ang Coda Lines office. Alright, after nating mag-register sa kanilang tourism office, ay maghahanap naman tayo ng accommodation. Yan guys, hindi kami nag-reserve online, hindi ako nag-inquire online, wala akong tinawagan, wala akong text. After mag-register, ang next problema ko ay kung saan tayo titira. Madali bang humanap ng tirahan sa Sagada? For me, yes guys. Pero, nung oras na yon, hindi ko alam kung bakit, pero puro fully book ang mga nasa bungad ng mga accommodation. Nung una kong tinanungan, sinabi, fully book. Hala, kinabahan ako. Sobrang kaba ko. Kasi sobrang layo na nabinyahin natin, tapos wala tayong matitirhan. OMG! Pero ang kagandahan, dito sa town ng Sagada, bawat bahay o bawat building na makita mo doon ay accommodation. Napakadaming choices sa town. Hindi mo na kailangang mag-book sa kung saan dahil usually yung mga nakikita natin online na magaganda, na magandang view talaga na sobra-sobra, usually malalayo sila sa town. So kung malayo sa town, ibig sabihin may hirapan ka ring mamasyal doon sa town area. Kailangan mong gumastos ng malaking fare para bumalik sa town at mag-walking around doon sa mga sikat na mga kainan o doon sa mga kilalang mga cafe at mga snack area o restaurants doon mismo sa town kasi nandun halos lahat ng mga masasarap na mga kainan at pinagmamalaki ng Sagada. So going back sa story natin, nung naglakad ako, unang bahay, fully booked. Pangalawang bahay, binigyan ako ng mahal na presyo. Yun nga guys, kapag mas bungad mula doon sa registration office kung saan nagbaba ang Coda Lines, ay medyo pricey siya. Kapag lumayo pa po kayo paloob, loob-looban pa, ay makakaspa talaga tayo ng mura. Merong isang manong doon sa isang hotel na nag-refer ng Los Cabañeros. Kung hindi ako nagkakamali, Los Cabanas or Los Cabañeros. Mamaya makikita nyo
Pero hinanap namin yon at nakakatawa, ito pa ang isang magandang story kasi habang naglalakad kami, merong itim na aso na kong binate. Sabi ko, hello. And then, sinundan na niya kami. Halos, nauuna pa siya sa amin. Tapos pag huminto kami, humihinto rin yung aso. Tapos, ano nangyari guys? Doon sa pinuntahan naming accommodation kung saan kami mag-i-inquire habang nagdadasal ako dahil pagod na ako maglakad. Kasi guys, alam nyo ba sa tao ng Sagada ay talaga nakakapagod ang pag-walking doon. Dahil yung mga kalsada, kung hindi pataas, is sobrang tirik pababa. Ganyan ang kalsada dyan. Pero good thing doon guys, siyempre makaka-cardio exercise tayo doon. Tapos ang lamig pa ng weather, ang lamig, ang hangin. Kung baga sa Baguio kung malamig, doon mas malamig at mas fresh ang hangin. Talaga naman nakaka-relax kahit nakakahingal. So pagdating namin doon, etong next video na ang nagkaroon ako dahil talagang hininal ako sa paglalakad doon. Napansin ko na lang na parang hindi kami nilulubayan ng asong to. Pero mas naisip ko, nakakahanap pa ba ako na natitirahan dito sa Sagada? Gusto ko, panoorin nyo to. Habang naglalakad, kinakabahan na ako kung makakahanap pa ba ako ng stay ay bigla akong sinamahan ng itim na aso na ito na talaga namang tinatahula ng iba ding aso na parang hindi nila ito kauri. Tapos ginaid niya ako papunta mismo doon sa nire-refer sa amin na staycation dito nga sa town. Nagulat ako kasi alam ng aso kung saan yung hinahanap namin. Ewan ko kung anong meron siya pero tawagin na lang natin siyang Lucky! Patirik nga ang kalsada paakyat dito. Pero welcome to Villa de los Caballeros. Maraming salamat sa iyo, Blacky. Pagdating namin dito ay ginaid agad kami ng nasa reception. Tapos sabi ko, meron po bang room na merong view? Tapos maganda yung terrace. Tapos pinapasok agad kami dito sa room 1. Nagbayad nga lang ako ng 400 per head per night. At eto na ang room namin. Bibigyan ko na kayo ng room tour dito sa room number 1. Pagpasok, ito agad ang bubungad. Merong kama dito at dalawang unan na may mga comforters na makapal. Hindi air condition ng mga rooms dito sa Sagada. Kung meron man, doon yun sa mga magagandang mga bahay. Pero kasi sobrang lamig na talaga dito. May sabitan ng mga damit sa gilid, may salamin, may mesa, may ilang mesa, may saksakan, may basurahan. Very basic na mga rooms dito. Talaga namang meron ding saksakan dyan sa gilid. Talagang kwartong pang probinsya kung masasabi natin. Ito yung kanilang toilet. Merong niyang punasan ng paa. Tapos pag akyat dito, basic, sobrang liwanag. Ayan, naka-frost yung frost, ang tawag doon, mirror frost yung bintana, may tubig. Ang kanilang tubig dito ay hot and cold. Talaga namang ang pinupunta ko dito yung malamig na tubig. Yes guys, mahilig kasi ako sa malamig na tubig. Tapos syempre, pang balance yung hot water. Tapos may view na ganyan yung toilet. Ay, napaka-relaxing naman talaga. Talaga mapapanood ka ng mga nasa paligid. Joke lang. Frost nga yung gilid o yung baba na side, tas yung taas lang. Tapos, syempre, ang pinunta ko dito, yung view ng accommodation na ito. Buksan na natin ang bintana, no? Ayan, no? Itali natin para kitang-kita natin ang buong view dahil ito ang biniyahe ko talaga sa lugar na ito. Ang kagandahan ng madaming green, tapos yung maaliwalas, papasok yung lamig ng paligid, yung tunog ng mga manok, tunog ng mga puno, ng mga halaman, yung tilaok ng manok. Ito ang binabalik-balikan ko dito. Sobrang nakaka-relax. Kaya naman, buksan natin ang mga bintana para pumasok ang lamig, ang fog, ang hangin. Ay, nakaka-relax. Tara, tignan nyo. Charge natin yung mga phones.
Biyahero tip, guys, kapag nagpapak ako ng mga gamit ko, talagang nilalagay ko sa maliliit na mga bags ang mga gamit na para sa panligo, para sa ganitong activity. Lalo na ngayon, may mga activities tayong gagawin dito sa Sagada na isi-share ko sa inyo sa mga next vlogs natin. Plus guys, kapag may mga dala kayong mga snacks, lolobo yan dito dahil sa pressure ha. Ang kagandahan din dito sa Villa de Los, basta dito ay libre ang kanilang inumin, pantubig. Plus pwede rin kayo mag-init ng tubig dito. Hindi na kailangang magdala. Mula naman doon sa main road, ito ang view ng Villas de los Caballeros. Ganyan siya ka-overlooking guys. So mula doon sa main na lakaran, mula doon sa tourism office, talagang lalakarin mo paikot, paakyat, papunta dito. Pero naman, grabe naman, di ba? Ang ganda. Naniniwala na kayo. Ang ganda ng accommodation, di ba? Basic, simpleng kwarto, simpleng bahay na napakagandang view sa labas. Yung terrace talaga guys, ang binabalik-balikan ko dito sa Sagada, yung terrace ng mga accommodation, kasi talagang kahit iwanan mo ko doon ng ilang oras, talagang okay lang sa akin. Nakaka-relax kasi talaga yung lamig, yung view, yung tunog, lahat ng elemento na pwedeng ma-relax ka, binibigay ng Sagada. Hindi lang yan. After nating makita yung accommodation na yon, thank you Lord talaga. Thank you Lord talaga, kasi akala ko wala kaming titirahan pagdating doon. After nyan, syempre kailangan yung ating tiyan naman ang ating bubusugin. Kaya naman, etong binabalik-balikan ko talaga na kainan pagdating mismo ng Sagada ay ang agad-agad na isi-share ko sa inyo dahil mura, malaki ang serving, masarap at binabalik-balikan ng mga pumupunta dito. Kung maghahanap ka talaga ng masarap at madaming kainan o serving, dito ka na sa restaurant na to. Saan nga ba ito? Dito yan sa next nating mga video. Panoorin mo. Ang ating first meal dito sa Sagada ay dito sa Vincent's. Mula noon pa na pabalik-balik ako dito sa Sagada ay dito talaga ang unang meal ko, kung saan hindi ko na kailangan mag-isip kung saan kakain at anong kakainin dahil ang mga menu nila dito ay talagang mga ulam na pangbahay. Kaya naman ang binili namin ay pork sinigang agad-agad dahil malamig ang weather dito. Gusto namin ng mainit sa aming sikmura plus 2 serving ng kanin. Ganun lang ka-basic. At ang kagandahan dito, libre din ang kanilang tubig dito. Masarap ang tubig dito. Ewan ko ba, may mga kainan na masarap yung tubig, no? Yun yung binabalik-balikan ko rin dito. Ang sarap ng kanilang mga sabaw dito. Iba't ibang sabaw ang pwedeng orderin dito. Sakto sa kanilang weather dito. Bukas sila mula 8 AM hanggang 9 PM. Depende na lang kung meron silang ginagawa tuwing after lunch, nagsasara sila. Iba-iba ang mga sistema ng mga kainan dito. Pero kung ako sa inyo, pumunta na kayo dito sa Vincent's. Makikita ito along the road lamang o pwede ninyong ipagtanong sa mga lokal. Pag nagtatanong ako, saan pa talaga masarap at mura dito na kumain yung maraming serving, laging unang sinasabi nila dito, subukan nyo yun doon sa Vincent's. Kaya naman sigurado ako na isa ang Vincent's sa mga sulit na pwedeng kainan dito sa town ng Sagada. Abangan ang next part ng ating Sagada Adventure ngayon 2025 kung saan i-share ko sa inyo ang ilang pa sa mga masarap na kainan dito at mga activities na pwedeng gawin dito sa sulit at murang halaga. Uy, maraming salamat sa panonood ah. Please subscribe to my YouTube channel, like and share this video, turn on notification para updated ka sa mga next uploads natin at magkwentuhan tayo. Comment down below and please follow my social media accounts sa Instagram and TikTok. For more videos, visit my YouTube playlists. Maraming salamat po.